Inanunsyo ng Philippine Navy nag-deploy sila ng mga warships sa Bao de Masinloc. Kasunod to ng balita sa China, inaprubahan na raw ng China State Council ang pagtatayo ng infrastruktura sa Bao de Masinloc o mas kilala sa Chinang Wangyang daw. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Roy Vincent Trinidad, nasa Bao de Masinloc na ang mga warship na magbabantay o tututok sa posibleng pagtatayo. Nauna na ring sinabi ng Philippine Navy, red line ng China ang reklamasyon. Muli ding iginiit na hindi nila papahintulutan ang anumang construction dyan. Wala nang negosasyon pa. There are 4 red lines given by the government. One of these is the no reclamation on Bao de Masinloc, non-negotiable, na gagawa siya ng any structure or reclamation on Bao de Masinloc. Posibleng ang idineploy ng barkong pandigma ay ang BRP Miguel Malvar at 2 fast attack missile boat ng Pilipinas. Bagamat hindi ito ibinalita, nag-iensayo kasi ang Philippine Navy dyan kahapon. Nagpasabog sa live fire exercises gamit ang missile mula sa Philippine Navy helicopter at missile din mula sa fast attack boat. Agad namang nagpatawag ng high-level meeting si AFP Chief General Romeo Bruno. Ang level na yon, no? Ibang level na. So, kami po ay magkakaroon ng conference sa aming hanay sa Armed Forces of the Philippines together with the Philippine Coast Guard at syempre hingi rin po tayo ng guidance sa ating Pangulo. Pwede tayong magprotesta pero sa ngayon nandun na yung Navy nila, no? Ibang usapan na yon. May mga actions tayong gagawin. So very clear sa ating mga tropa at sa ating mga Coast Guard ang gagawin nila. We follow the rules of engagement, no? At ang sabi dun sa rules of engagement is that we have the right to defend ourselves. Iginiit rin ng Philippine Navy kung pwersahan ng China magtatayo dyan, pwersahan din ng AFP mag-i-engage o lalaban sa mga object. Si AFP Chief of Staff na raw ang nagsabi niyan. Depensahan ng Pilipinas ang sarili nitong teritoryo laban sa mananakop. The Chief of Staff has been very clear that in all operations in the West Philippine Sea, to include Bao de Masinloc, the use of force for mission accomplishment is not authorized without infringing on the universal right of self-defense, defense of one's unit, or defense of others. That provides also sufficient flexibility for the ground commander when to act. And the guidance has been very clear in conducting our RORE missions, in conducting our patrols, maritime patrols, air surveillance flights. The use of force is not authorized except for self-defense situations. So to be clear, sir, handa tayong gumamit ng puwersa, hindi lang natin ginamit. We do not dictate on the smallest details. We leave sufficient room for interpretation by the ground commanders. Suffice it to say, all the rules of engagement are bound by international law, within the bounds of international law and domestic law, and appropriate guidance from the national command authorities. Patay ang Pilipinas pag nagkagulo dyan. Masusubukan talaga ang tapang natin. Sa tingin nyo, magkakagyera na kaya? Komento sa baba ang iyong salobin.